Okay, start na tayo. Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa ating sa araw na ito, ngayon po ay Thursday. At tayo po ay muli Thursday, June 5. June 5 na po pala ngayon, 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo po ay tutungo naman sa Old Testament. No? At ito ay mula sa 1 Chronicles 16 verse 11. At pamagatan po natin itong Dependence on Divine Strength. At ngayon, tayo po ay sasamahan muli ng aking partner para sa pagbabasa ng talatang ito at pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay dadako sa Kronika 16:1. 11. 16:11. Teka po. 16:11. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwina'y parangalan siya at sambahin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Sa kalakasan ng katawan na ipagkakaloob mo, Panginoon, maraming salamat. Ganun din po, Panginoon, sa mga karunungan na aming matututunan ngayong araw na ito. Nawa ito ay aming maisapamuhay. Samahan mo po kami sa aming mga lakbayin, sa aming mga gagawin, sa aming mga trabaho, aming mga lakad ngayong araw na ito. Maraming salamat po at sa mga taong nakakarinig ng iyong mga salita na dumaranas ng sakit, Panginoon, kagalingan po ang hiling namin. Amen. Para sa kanila, lalo na po kay Kuya Chris. Yes, Lord. Maraming salamat po. Kiniklaim na po namin ang complete healing na ibibigay mo sa kanila. Amen. Lalo na po kay Kuya Chris. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. At sa ating, sandali po, inadaan lamang yan. Okay. Siya na ho. Okay. At dito po sa ating binasang talata, sabi nga may mga panahon sa ating buhay na masasabi nating ang ating pakiramdam ay minsan wala tayong kakampi o nag-iisa lamang tayo. Sabi nga, maaring ang buhay na ito ay puno ng pressure, no? Ang trabaho, ang relasyon ay minsan parang tila ba na parang tayo tila nabubuwang o nasisiraan na ng ulo na hindi na alam kung saan ano ang iisipin. At sabi nga ang dahil sa mga problema, no, ay sabi nga ay parang walang katapusan, parang sunod-sunod na lamang, no? At sa panahong ito, madaling mawalan ng pag-asa, no? Pag nararanasan natin ang mga bagay niyon. Ngunit ang banal na kasulatan ito, no, ay nagbibigay sa atin ng gabay at lakas. At dito sa 1 Chronicles 16:11 ating binasa ay sabi nga ay matutunghayan natin kung paano natin mahahanap ang lakas na kailangan natin. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa kakayahan ng Diyos mismo. Sabi nga ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga po, dito, tingnan po natin at tunghayan ang aral na ito. Sabi nga ang unang bahagi ay ang pagkilala sa ating mga pagkukulang. No? Ano nga ba yung ating mga pagkukulang? No? Paano nga ba tayo nagkukulang? Una sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili. No? Sa ating modernong mundo na puno ng teknolohiya at pag-asa, no, sa sarili, madaling makalimutan na tayo ay mahina at nangangailangan. Sabi nga lahat, everything is parang instant, no? Instant ganito, instant ganyan, no? Kaya parang hindi na natin nalilimutan na natin na dapat tayo maging dependents
No, pag sinabi nating dependence, naka-dependent, ba Tagalog sa dependent? Naka-rely o tayo ay nakasandal, no? Nakasandig sa ating Panginoon Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos sa lahat ng bagay, mula sa maliit na desisyon hanggang sa pinakamalaking hamon ng ating buhay. Yan, nalilimutan natin yan, ano? Dahil kumisan ay kaya ko eh. Ay, madali lang ito. Easy. Peanut. No, Lord, I can do this. Peanut lang ito sa akin. Kaya ko ito. Isipin natin. Gaano man tayo ka-successful sa ating, maaari sabihin natin, sa ating trabaho, negosyo, o relasyon, kailangan pa rin natin ng patnubay ng Diyos. And that is the truth. No, sabi nga ng isang quote ni Helen Keller, no, sabi niya doon, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. No, sabi nga, ano man daw ang pinakamagandang bagay dito sa mundong ito ay ang mga bagay na hindi natin kayang hipuin. O minsan, hindi natin kayang makita. Kundi, yan ay nararamdaman sa ating puso. Bagamat hindi ito direktang tumutukoy sa ating Panginoon Diyos, ang quote na ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na tagumpay at kasiyahan ay hindi nakabatay sa material na bagay o nakikita, kundi sa isang mas malalim na koneksyon. Isang koneksyon na mahahanap lamang natin at matatagpuan lamang natin sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin ni Winston Churchill, no? Sabi niya doon sa kanya isang quote, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Ganda nun, no? Sabi nga doon sa quote na ito ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi garantiya ng patuloy na tagumpay. Kailangan pa rin ng lakas ng loob at pagtitiwala. Isang lakas ng loob at pagtitiwala na maaaring makuha lamang natin sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, God doesn't give you what you can handle. God helps you handle what you are given. No? Ulitin ko po. God doesn't give you what you can handle. Hindi niya ibibigay sa iyo kung hindi mo kayang hawakan. And God helps you handle what you are given. At kung yan ay binigay ng Panginoon Diyos, hahayaan ng Panginoon Diyos yan. At bibigyan ka ng ability ng Panginoon para mapanghawakan mo ito. Ito ay ang pagtugon sa idea na kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok, ang Diyos ay laging kasama at tutulong sa atin. Tandaan po natin, napakahalaga po ng panalangin. At doon sa talata na sabi ng ating binasa doon, ang lumalapit kay Yahweh upang tulong niya ay hingin. No? O lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya ay hingin. No? Ito ay isang direktang pagtawag sa patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi nga, prayer is not shortcut to God, but a conversation with Him. No? Hindi po yan shortcut kay Lord, kundi pakikipag-usap natin sa Kanya. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang ito isang oras ng pangangailangan. Sabi nga, maaring ito ay hindi isang emergency only na paraan. No? Pag kailangan ko lang, saka ako lalapit kay Lord. Pag nahihirapan lamang ako, saka lang ako lalapit sa Kanya. No? Sabi nga, hindi ito emergency only. May nakalagay, for emergency only. Hindi pa. Minsan, sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos, saka lamang tayo nalapit kay Lord kapag kailangan natin siya. Hindi minsan natin siya napapasalamatan. Lord, salamat sa paggising mo sa akin. Lord, salamat sa pagtawid mo sa akin. Lord, salamat sa sasakyang aking ginagamit. Lord, salamat sa patuloy na
pag-iingat mo sa amin. Napakadaming pasalamatan natin dapat sa Kanya sa araw-araw. Dapat natin gawing ugali ang panalangin. Hindi lamang kapag may problema tayo. Hindi sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa pagpapasalamat at paghahanap ng Kanyang kalooban at pagsusumamo sa Kanyang patnubay. Isipin natin, ang panalangin ay parang pakikipag-usap sa isang mahalagang kaibigan. Isang patuloy na komunikasyon. Hindi lamang sa ito isang ritual. Sabi nga, ang buhay natin ito, di ba? Pagka alam mong kaibigan mo yan, kahit 10 oras ng gabi, kahit anong oras, kahit anong panahon, hindi mo pwedeng hindi tulungan yan. Sabi nga sa Exodus 33 verse 11, Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. No? Paganda ng illustration na yun, dahil si Josue, pagkatapos niya makipag-usap ng meeting, na kasama si Moises, nagpapaiwan pa siya. Ganun ka-intentional. At ganun din si Moses kung paano makipag-usap. Sabi nga, napakalaga ng discipleship na yun. Dahil ang pagkaunawa at pagtuturo na yun ay nagpapakita ng relasyon. Parang sa isang kaibigan. Mapapansin natin, nagpapaiwan pa si Josue. Dahil parang kulang pa. Hindi sapat sa akin ito sagot na ito. Gusto ko pang, Lord, gusto ko maunawaan. Minsan, diba, sa ating pananalangin, minsan nagmamadali tayo. Nanalangin ka na ba? Sige po, manalangin tayo. Nagmamadali tayo. Parang tayo ay merong kakarera. Kung paano tayo nagkukwento sa best friend natin, ganito rin dapat tayo manalangin. Walang pretension. O sabihin natin sa Tagalog, walang pagkukunwari. Sabi nga, komportabling magsalita ng totoo. Si Moses ay nakipagtsikahan sa Diyos. Ganun din si Josue. Di ba? Kita natin. Tungkol sa problema ng Israel. At hindi ito naging formal na religious activity. Sabi nga, ito ay heart-to-heart talk kay God. At yan ang dapat na attitude na gusto ng Panginoon sa atin. Sabi rin sa atin ng Panginoon Jesucristo sa Matthew 6 verse 7 to 8. 7. Sa panalangin, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama ang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Nauna nga natin nasabi, huwag tayo mag-pretend. Hindi kailangan ng mahabang prayer o recitation o holy sounding words, Parang masyadong hyper, Mas importante ang katapatan kaysa sa pangingimbabaw, Sabi nga, yung pangingimbabaw, yung parang hindi naman yan intentional talaga na what I'm saying, hindi naman talaga yun nasa loob mo. Parang nagiging holistic pero wala naman sa puso mo. Showmanship, parang gano'n, Mas importante po ang katapatan kaysa sa pangimbabaw. Dahil alam ng Panginoon Diyos ang motibo at puso natin, even ang ating iniisip. Even groaning nga, sabi doon. At kung galit ka kay God, minsan nagtatampo ka kay God, sabihin mo sa Kanya. Okay lang sabihin yun. Mas gusto niya ang totoong emosyon. O sabihin natin, mas gusto niya yung totoong emosyon mo. Ano yung nararanasan mo? Ano yung nararamdaman mo? Kesa sa peke na pagsamba. Kesa yung sinasabi mo, Lord, pinupuri kita, pinasasalamatan kita. Pero in your heart, Lord, bakit ang tagal? Bakit ganito? Ginawa ko naman to. Alam niyo ng Panginoon Diyos. At yun ang gusto marinig ng Panginoon Diyos. Dahil gusto niya marinig ang tinig mo. At gusto niya malaman mo na hindi ka niya iiwan at pababayaan.
Sabi nga ng Romans 8 verse 26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin at sa paraang di natin kayang sambitin. Kaya nga, minsan sa buhay natin, hindi man natin kayang express dahil sa sobrang bigat ng ating karamdaman o ating kalooban. Nandiyan ang banal na Espiritu. Mahalaga lumalapit ka ng totoo sa Panginoon. Kahit hindi mo alam ang sasabihin. Parang best friend mo siya na nag-iintindi sa'yo. Ganon si Lord. Minsan okay lang manalangin ng Lord, di ko alam ang dasal. Hindi ko alam kung paano ang sasabihin ko sa'yo. Ikaw na ang bahala. Bakit? Kung yun ang nasa puso mo. Yung mga groanings na yan, yung mga hinanaing natin, yung mga, o mga hinagpis na yan, na hindi maipaliwanag. Kinikilala niya yan. Kinikilala yan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin na ang Holy Spirit ang nagbi-bridge sa atin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, kasama na natin ang banal na Espiritu ngayon. At siya ang kumikilos sa atin. Kaya nga nasabi ng Hebrews 4 verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Sabi nga, yan ang throne of grace. Yan ang throne of rest. No? Gaya ng paghingi natin ng pabor sa matalik na kaibigan, di ba? Kahit hating gabi, natawag tayo. Sabi nga, pwede tayong mag-demand ng tulong sa ating Panginoon Diyos sa oras na nangangailangan. Hindi siya nagagalit sa atin. O sasabihin natin, kapal ng mukha. Hindi ganon si Lord. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos, lumapit ka sa Kanya. Kundi natutuwa siya sa ating pananampalataya. Kaya nga, lapitan niyo yung mga pastor ninyo. Kahit ating gabi, subukan niyo yan. Matutuwa pa yan. Bakit? Kasi alam mong inilalapit mo siya sa Panginoon Diyos. Ganon din yun. It's a double-edged sword, no? Na humisan parang abala, pero sa katunayan nun, patuloy mo rin siya inilalapit sa Panginoon Diyos. Again, huwag naman maging gawing habit, no? Patulugin din naman natin ang mga pastor natin, no? Pero kung talagang kailangan, huwag magkatubili. Pastor, hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan ko po ng panalangin sa Panginoon. Natutuwa po ang Diyos. At alam yan ng mga pastor natin. Kung talagang bigat na bigat ka na sa iyong buhay, lumapit tayo. Kung hindi na kaya ng ating sariling pagpipray kay Lord. Pero kung kaya na may pagpabukas na lang. No? Pero kung talagang bigat na bigat, huwag magatubili. Dahil ito yung pagbibigay puri at pagsamba bilang tugon. Kinakailangan niya ng Panginoon Diyos. Na ang ating panalangin ay bunga ng pagsamba at pagpupuri. Bilang tugon natin sa Kanya. Sabi nga, hindi dapat maging transactional ang ating relasyon sa Diyos. Pero transaction, no? Hindi dapat ganon. Hindi lang tayo humingi ng tulong, kundi dapat din nating parangalan at sambahin siya. Pag ba ikaw ay malakas, pag ba ikaw ay nagagawa mo ang lahat, o meron ka nito, meron ka niyan, nagagawa mo bang purihin ang Diyos? Nabibigyan mo ba siya ng kaluburan sa lahat ng ito? Sabi nga sa atin ng John 15 verse 16. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen. Sabi nga, ang tunay na panalangin ay hindi para sa sariling ambisyon, kundi
para sa layuning parangalan ang ating Panginoon Diyos. Ang pagsamba ay hindi lamang isang lingguhang gawain sa simbahan, kundi isang pamumuhay. Isang pamumuhay na patuloy na pagpapahalaga sa kanyang pag-ibig at biyaya. Ang pagsamba ay isang ekspresyon ng pasasalamat at pag-ibig. Isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagiging anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos tuwing linggo lang, kundi anak ka ng Diyos sa bawat araw ng buhay mo. At ito ang patuloy na pag-asa na ating mga mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At doon sa talata nabanggit yung sa tuwina, no? Sa tuwina, no? Isang malalim na Tagalog na nagsasabing, sabi nga na nagbibigay diin sa pangangailangan ng patuloy ng pag-asa sa Diyos. Hindi ito isang minsan lamang na bagay. Dapat nating palaging umasa sa kanyang lakas at patnubay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maliit man malaki, o ano pa man ang nangyayari sa ating buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay, dapat nating alalahanin na siya ang ating pinagmumulan ng lakas at kapangyarihan. Ang buhay ay parang marathon. Hindi sprint, no? Kahit marathon is patagalan, di ba? Ang kailangan marating natin yung tinakdang haba ng ating tatakbuhin. Ang sprint naman, pabilisan, no? Kailangan natin ng lakas, no? Para mabilis nating matapos, no? Pero hindi po. Ang buhay ay parang isang marathon, hindi sprint. Kailangan natin ng tulong ng Diyos sa bawat hakbang. Sabi nga sa atin ng Hebrews 12 verse 1 and 2. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Sabi nga, ang buhay Kristiyano ay parang marathon na kailangan ng endurance o yung pagtitiis at focus o yung pag-focus natin sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Hesus o yung pagkiling natin sa Kanya. No? Hindi pwedeng sprint na puro bilis pero madaling mapagod. Kahit mabagal ang progress mo sa pagpapatawad, isang halimbawa nito, no? Gawin natin. Okay lang. Basta tuloy lang na nakatutok sa ating Panginoong Hesus. Hanggang sa maintindihan mo yan. Ganun po ang Panginoon. Sabi nga rin sa atin ng 1 Corinthians 9 verse 24-27. Dali. 1 Corinthians 9. 24 hanggang 27. 24. About the reason. 24. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. 26. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. 27. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Amen. So, gaya ng marathon runner na disiplinado sa training, dapat tayong maging intentional sa ating spiritual growth, no? Yung ating spiritual growth na ito, no? Na dapat intentional tayo. Matin tayo ng Bible study. Huwag tayo maging mapag-complacent, no?
At ito ang magpapalakas sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas. Magkaroon tayo ng ministry sa church. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas. Ano pa man ang sitwasyon meron tayo. Sabi nga rin sa atin sa Philippians 3 verse 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais makamtan. 14. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang buhay na hahantong sa langit. Amen. No? Sabi nga, sa marathon, bawal lumingon. O yung lingon ka ng lingon. Bakit? Maaari ka madapa. O maaaring sabihin natin, in spiritual aspect, kung tayo lilingon ng lilingon sa nakaraan, hindi tayo makaka-move forward. At yan po ang kailangan natin. Move forward. Kung tayo ay binago na ng ating Panginoon Diyos, huwag na nating lingunin yung ating dating sariling, yung ating mga dating ugali. Tamad magbasa ng Bible, kinatatamaran ng Bible study, nagiging complacent, alam ko na yan, nananahan sa sarili. Suko po natin kung anong para sa Panginoon. Sabi nga sa atin din ng Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agilang. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Sabi nga, kahit minsan nakakapagod na pero yun mo, abutin ka ng gabing-gabi sa Bible study, tapos sa umaga, magde-devotion ka, no? Pero, tandaan natin, ang lahat ng ito ay mayroong purpose and Lord. Kahit na napapagod tayo, tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay ng second wind sa atin o dagdag na lakas sa lahat ng ating ginagawa. Kung tayo ay hahakbang sa Kanyang layunin, He will give us strength. Sabi nga rin sa atin ng 2 Timothy 4:7-8. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban matapos ko na ang dapat kong takbuhin at mananatili akong tapat sa pananampalataya. 8. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Kita natin, no? Ang goal ay hindi magaling na simula. Yung parang magaling ka lang sa simula. Kundi matapos ang iyong karera na may integrity. Yan po ang pananampalataya. Sa marathon, may season na parang walang progress. Pero, trust in God's timing. Sabi nga sa atin ng Galatians 6 verse 9. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen. Sabi nga, patatagan po yan. Patagalan. Kaya mga kapatid, dito tayo magtatapos sa ating devotion na ito. At sa ating pagtatapos ng ating pagninilay-nilay sa talatang ito, naway nadagdagan ang ating pangunawa sa kahalagahan ng pag-asa sa lakas ng ating Panginoon Diyos o sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos o sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong mahiya na humingi ng tulong at huwag nating na parangalan ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay. Mabuhay po tayo ng isang buhay na puno ng pagtitiwala at pag-asa sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang aral na ito mula sa 1 Chronicles 16 verse 11 ay para sa ating buhay ngayon at ang pagkilala sa ating
Sabi nga ay ating mga kahinaan, problema, at ang ating patuloy na paglapit sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ang pagsamba, at pagpaparangal sa Kanya bilang tugon sa Kanyang biyaya. Ito po ang patuloy na pag-asa sa Kanyang lakas sa lahat ng panahon. Mga kapatid, ito isang tawag sa ating lahat upang sa ating pagpapatuloy at magkaroon po tayo ng makabuluhang relasyon sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at sa bahagi ito, nais ko namang ibigay ang nalalabing oras para sa aking partner, para sa kanyang reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Nawa ay ating matutunan ito at maisapamuhay sa atin daw pong pananalangin ay kailangan heart to heart tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Parang kaibigan lang natin siya. Huwag natin siyang ituring na napakataas niya na mahirap maabot. Ang Panginoon po ay naandyan lang. Tayo po ay iniintay niya upang tayo ay lumapit sa Kanya. Lahat ng ating suliranin ay kaya-kaya nating ilapit sa Kanya. Hinihintay lang po niya tayo. Sabi din po sa isang talata na nabasa natin, tayo ay Kanyang pinili. Hindi po natin siya pinili. Siya po ang pumili sa atin. Sapagkat tayo ay napaka-importante sa ating Panginoon. Ang bawat isa po ay napaka-importante sa ating Panginoon. At ang bawat isa din po ay may relasyon sa ating Panginoon. Hindi po porke ang iyong asawa, ang iyong kamag-anak ay pastor, ikaw ay ligtas na rin. Individual po ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Individual po ang ating pagtawag at individual din po ang relasyon natin sa Kanya. Hindi po pwedeng ikaw ay kakargahin ng iyong kamag-anak dahil ang iyong kamag-anak, ang iyong kaibigan ay mananampalataya, ikaw ay ligtas na din. Ikaw po mismo ang dapat magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ay naandyan lang, atin po siyang isama sa lahat, i-involve sa lahat ng ating plano, sa lahat ng ating gagawin. Gawin po natin siyang kaibigan, best friend. Kahit anong sitwasyon, kahit anong mangyari, kahit tayo kumakain, nanonood ng TV, pwede po natin siyang kausapin. Pwede po natin siyang isangguni kung ano man yung mga gumugulo sa ating isip, kung ano man yung pumapasok sa ating isip na hindi kaaya-aya, sangguni natin sa ating Panginoon kasi nasa isip pa lang po nagkakasala na tayo. Hindi po porke yung sa gawa, sa salita ay nagkakasala. Ang isip din po, yung iniisip natin sa ating kapwa, yung iniisip natin na hindi maganda sa iba, ay tumatakbo na po yan sa isip natin. Iyon po yung pinaglalaroan ng ating kaaway. Kaya pag may mga ganong sitwasyon po, i-revoke na po agad natin. I-revoke na agad natin at isanggunin natin sa Panginoon na alisin mo, Panginoon, ang ano man tumatakbo sa isip ko. At maya-maya po mawawala na po yun sa isip nyo. Magkakaroon na kayo ng peace of mind. Magkakaroon na kayo ng kapayapaan na sa mga iniisip nyo, hindi nyo na po yung maiisip agad. At saka sa mga lahat po ng gagawin natin, napaka-importante po ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ito po ang wag na wag nating aalisin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa umaga pa lang po, pagising natin, pagmulat ng ating mata, pasalamat po agad tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay nagising pa. Meron pong mga tao na hindi na nagigising. Wala nang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Panginoon. Ito pong buhay natin ngayon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Meron pa po tayong mga chances na baguhin ang ating mga dating gawi. Sabi din po dito na huwag tayong lumingon sa mga dati nating gawi. Move forward tayo. Huwag tayong lingon ng lingon sa ating mga pinagdaanan, sa ating mga pagkakamali, sapagkat lalo po tayong magkakamali kung patuloy tayong lumilingon. Patuloy po tayong maglakad kasama ng ating Panginoon forward, wag po backward. Forward lang tayo ng forward hanggang marating natin ang
destinasyon na nararapat na inilaan sa atin ng Panginoon. Ang atin pong Panginoon ay napakabuti, napakabanal, at mahal na mahal tayo sapagkat ang kanya kaisa-isang anak ay binigay sa atin para ang dugo niya ay maligtas tayo. Ang ating mga kasalanan noon, ngayon at magiging kasalanan pa ay pinatawad na ng ating Panginoon. Basta wag lang po tayo manghiwanawa, wag tayo bibitaw sa Kanya. Ang paating pong Panginoon ang ating sandigan sa lahat ng panahon. Yung pong mga kaibigan natin na akala natin ay doon tayo nagsasabi ng lahat ng problema, akala natin siya yung sandigan natin. Hindi po, tao lang din po sila na nagkakamali. Pwede po nilang sabihin sa iba yung iyong mga sikreto, ang iyong mga pinagdadaanan, pero ang Panginoon kailanman hindi po tayo huhusgahan. Hindi niya po tayo ida-down kung tayo down na down. Tayo po ay kanyang aakayin, tayo ay kanyang bubuhatin sa ating mga pinagdadaanan. Hindi niya po tayo pababayaan. Kung tayo ay napapagod, ibigay natin sa Panginoon. Sapagkat nasa Panginoon po ang kapayapaan. Isangguni natin sa Panginoon. Bubuhatin niya po tayo sa anumang lakbayin na ating kinakaharap. Mayroon din po tayo ditong sa Biblia na parabola na akala mo kasama mo yung Panginoon, kaya kausap mo siya. Apat yung antag dito, yung footprint on the sun. Apat yung footprint na nakikita mo, kalaunan 2 na lang. Akala mo iniwan ka na ng Panginoon, pero hindi mo alam buhat-buhat ka ng Panginoon. Footprint na lang ng Panginoon yung nakikita mo. Sapagkat ang Panginoon ay pwede tayong buhatin. Lahat ng ating pasanin sa buhay ay pwede nating ipasa sa Kanya. At yun ay kinalulugdan niya kung tayo ay patuloy na mananahan sa presensya niya. Patuloy na i-involve natin ang ating Panginoon sa atin. Tuwan-tuwa po ang Panginoon sa atin kapag gano'n ang ating gagawin. Ang ating attitude na palaging, Lord, palagi natin isumbong sa ating Panginoon. Di po ba nung mga bata tayo, lagi natin sinasangguni, sinusumbong sa ating mga magulang, sa ating ina, kung ano nangyayari sa atin. Ganon din po tayo, maging bata tayo sa ating Panginoon. Konting kibot, sumbong mo sa Panginoon. Hindi po yung maiinis. Hindi po yung magagalit kung lagi kang nagsusumbong sa Kanya. Tuwang-tuwa pa po yan. Tuwan-tuwa pa po ang ating Panginoon kung gano'n ang magiging attitude natin. So, yun po, patuloy po tayo manahan sa ating Panginoon. At napaka-importante po nitong mga napag-aralan natin ito sapagkat hindi po tayo dapat mahiya sa Kanya. So, yun po, maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Amen. Okay, purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At nais ko na may acknowledge ang ating mga nakasama via online. At ito ay siyempre pinangunahan tayo ni Pastora Fe sa mga mapagpalang umaga at batiin natin ang kanyang buong angkan. Yan, siyempre sinagundahan tayo ni Ate Carmeline Tanyo, at batiin na rin natin ang buong angkan ng Azucena Tanyo family. Yan. At siyempre kasama rin natin si Ate Cindy Mercado at batiin na natin ang kanyang buong angkan. At siyempre, kasama natin ang Kuya Chris, Kumusta na ang mag-asawa? Kumusta na ang kalusugan, Kuya Chris? Ang mag-asawang si Ate Marta at Kuya Chris Artillaga. At batiin na rin natin ang buong angkan. Yan, At sinamahan din tayo ni Ate Nela Nonoso. Pagbati na rin natin sa buong angkan. God's morning everyone. Sabi nga rin ni Kuya George Pios, dyan sa Bacolod. Batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. At siyempre kasama rin natin si Naywini Patual. Pagbati rin sa kanyang buong angkan. Eto, yan. Si Caroline Mercado, kasama rin natin. Batiin na rin natin ang buong angkan. Yan, God's morning sa lahat. At sinay Edna Arocena, yan, sa lugar po ng Liliw, Laguna. Sabi nga ni Caroline, this emphasizes consistency. It's not a one-time action, but a lifestyle of seeking God's guidance, comfort, and fellowship.
God bless po at padayon lang sa ating pananampalataya. No, padayon, no, patuloy, no. Yan, sama rin natin, no, pangapagbati, no. Yan sa lahat at yan, batiin na rin natin. Yan, si Ate Rachel Arosena. Saan pa si Ate Rachel ngayon? Ate Rachel, nasa US ba? O sa Quezon City? Kung saan man. Yan ay isang mapagpalang, umaga, gabi, tanghali dyan sa inyo. God's Day sa atin. Salamat, Ate Rachel. Yan. Ito, sabi nga ni Anay Winnie, Panginoon, alisin mo po ang stress na Lorena Patuals sa mga iba pang lagi na kanyang kasama sa trabaho. Nawa po ay huwag siyang kagalitan. Okay? Yan. Yan, patuloy na kagalingan kay Kuya Chris. Yan. Okay. Sino pa? At yan, siyempre kasama rin natin ang aking cousin mula dyan sa Alamada, Cotabato. Batiin natin ang buong angkan ng Chua Getgano. Yan, si Ate Lilibet Chua. Kasama po natin. Yan. Okay. Sama rin natin and that's all. Si Engineer Errol Miñas, kasama rin po natin. Okay. Batiin na rin natin ang buong angkan ni Engineer Errol Miñas. God's morning. At ingat-ingat sa ating mga projects. Yan. At siyempre kasama rin natin si Brother Mike Biray, no? Blessed God's morning. Yan. Sa iyo, bro. At batiin na rin natin ang buong angkan ng Biray, no, family. Yan. At yan, Micaela Del Valle. Medyo hindi po ako pamilyar, pero ganun pa man, binabati po namin ang inyong buong angkan. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at patuloy kayong gabayan. Yan. At sino pa? And that's all, mga kapatid. At dahil dyan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito at sa iyong patuloy na paggabay, Lord. We truly, Lord, salamat, Panginoon, for this reminder, Lord, ng talatang ito sa 1 Chronicles 16:11 na may pamagat na dependence on divine strength, na nagpapatunay na dapat sa inyo lamang po kami nakadependent. So, sa inyo po kami, Panginoon, at patuloy na nananahan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala bilang aming spiritual na gabay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkabigay mo, Panginoon, ng kalakasang ito na nagtutuon sa amin, Panginoon, upang gawin ang tama at gawin ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon, ang aming patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin, saan man kami pupunta, Panginoon, at ganoon din sa aming mga makakalubilo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na makita ang iyong presensya sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maghari at maging gabay namin sa lahat ng aspeto na ito. At patuloy namin idinadalangin na may pagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Tunay na, Panginoon, na ikaw ang Diyos, na tunay na nagkakaloob ng kalakasan sa lahat ng aspeto ng aming buhay na ito. Maghari ka, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang kagalingan, Lord, ang probisyon at patuloy na paggabay mo sa lahat ng aming ginagawa, iniisip at sinasabi. Again, O God, we thank you and we praise you, and this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.